Part 1. Ako si Ton, at mula pa ng bata ako, alam ko na ang aking tunay na pagkatao. Isa akong bakla, at walang pagdududa sa puso ko na ito ang pagkakakilanlan ko. Palagi kong ipinagmamalaki ito, kahit na hindi ito palaging tinatanggap ng mga tao sa paligid ko. Pero sa isang hindi inaasahang gabing puno ng alak, lahat ng aking paniniwala ay nyanig ng isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Si Liza ay ang nobya ng matalik kong kaibigan, si Jake. Maganda siya, palangiti, at palaging puno ng enerhiya. Sa tuwing kami nagkikita-kita kasama si Jake, palaging masaya ang usapan. Ngunit isang gabing puno ng alak, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng party sa bahay ni Jake at lahat kami lasing. Hindi ko na maalala ang ibang detalye, pero ang alam ko lang, nagising ako kinabukasan sa kwarto ni Liza. Nakaramdam ako ng matinding takot at guilt pagkagising ko. Ano ang nangyari? Bakit ako nandito? Ang mga tanong na ito ay umikot sa isip ko, pero wala akong sagot. Nakita ko si Liza sa tabi ko at siya'y gising na. Mukhang may kirot at takot ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ton, sabi ni Liza, kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Ang boses niya ay puno ng lalim at tila ba may banta sa hangin. Hindi ko siya magawang tingnan ng diretsyo. Sa usapan namin, unti-unti kong nalaman ang buong pangyayari. Sa gitna ng kalasingan, kami ni Lisa ay nagkaaminan ng damdamin. Isang bagay na hindi dapat mangyari. Ang pagnanasa na dulot ng alak ay isang bagay na hindi namin mapigilan. At sa gitna ng kawalang muwang, nagkamali kami ng desisyon. Ngunit ang mas nakakatakot na balita ay ang sinabi ni Liza na siya ay buntis. Ang mga salita niya ay parang dagok sa akin. Paanong nangyari ito? Bakit ako? Bakit sa gitna ng lahat ng aking paniniwala at pagkakakilanlan, nagawa ko ang isang bagay na taliwas sa lahat ng ito? Ang damdamin ng guilt ay hindi ko maalis. Para bang ang bawat hakbang ko ay may kasamang bigat ng responsibilidad na hindi ko inaasahan. Paano ko haharapin si Jake? Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang nangyari? Ang takot ko ay palaging nasa isip ko. Habang nag-uusap kami ni Liza, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Pareho kaming may dalang guilt at takot sa aming mga puso. Nagsimula kaming magplano kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang unang hakbang ay ang pag-amin sa aming mga sarili at sa mga taong mahalaga sa amin. Bilang isang bakla, mahirap para sa akin ang tanggapin na nagawa ko ito. Ang pagkakakilanlan ko ay tila ba naguguluhan. Sino ba talaga ako? Bakit ko nagawa ito? Sa gitna ng aking pag-iisip, hindi ko maalis ang pag-aalala ko kay Jake. Ano ang magiging reaksyon niya? Paano niya tatanggapin ang balita na buntis ang nobya niya at ako ang ama? Habang patuloy kaming nag-uusap ni Liza, naramdaman ko ang lalim ng sitwasyon. Hindi ito isang simpleng problema. Ito ay isang bagay na magbabago sa buhay namin. Sa gitna ng pag-uusap namin, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Tumambad si Jake, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtatanong. Sa mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon, hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Parang bangungot na paulit-ulit na bumabalik sa akin tuwing mag-isa ako. Kahit pa anong pilit kong kalimutan, tila isa itong aninong sumusunod sa bawat hakbang ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin sina Liza at Mark, lalo na't alam kong ako ang may sala sa lahat ng ito. Si Mark, ang matalik kong kaibigan. Ang siyang palaging nasa tabi ko noong mga panahong kinakailangan ko ng kausap. Hindi niya alam ang nangyari. At paano ko nga ba sasabihin? Paano ko aaminin sa kanya na ako, ang kaibigan niyang bakla, ang nagbuntis sa nobya niya? Isang araw, napagpasyahan kong puntahan si Liza. Kailangan naming mag-usap. Hindi ko na kaya ang bigat ng konsensya ko.
At alam kong kailangan ko siyang tanungin kung ano ang nararamdaman niya. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang posibilidad na magbunga ang gabing iyon. Pagdating ko sa bahay nila, pinapasok niya ako agad. May kakaiba sa mga mata niya. Isang halo ng kaba at lungkot. Umupo kami sa sala at tahimik na naghintay sa kung sino ang mauunang magsalita. Ton, kailangan natin itong pag-usapan. Panimula niya habang nakatingin sa sahig. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Mark. At higit sa lahat, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Nagulat ako sa huling bahagi ng kanyang sinabi. May bagay siyang hindi pa sinasabi sa akin. Anong ibig mong sabihin, Liza? May iba pa bang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Tumango siya ng marahan. Ton, ilang linggo na akong hindi dinadatnan. Natatakot akong mag-pregnancy test, pero alam ko na. Alam kong nagbunga ang nangyari sa atin. Nalumo ako sa narinig. Alam ko namang posible iyon, pero iba pa rin ang pakiramdam kapag kumpirmado na. Paano namin haharapin ito? Paano ko haharapin si Mark? Kung ganon, kailangan nating mag-isip kung paano natin ito sasabihin. Sagot ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Hindi ko alam ang magiging reaksyon niya, pero kailangan niyang malaman. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, pinaplano ang magiging hakbang namin. Bawat segundo ay puno ng kaba at pananabik sa kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Mark ang katotohanan. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano naging ganito ang lahat. Ako ang laging kasama ni Mark sa mga pagtambay at kwentuhan. Ang kaibigan niyang palaging nandiyan para sa kanya. Pero paano nga ba ako nauwi sa sitwasyong ito? Isang tanong na wala akong kasagutan. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay nagpasya kaming sabihin na kay Mark. Nagkita kami sa isang tahimik na kapehan, malayo sa maingay na mundo ng syudad. Tila bumagal ang oras sa bawat hakbang ko papunta sa kanya. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila malakas na tambol sa dibdib ko. Nang makaupo na kami, sinimulan ko ang pag-uusap. Mark, may kailangan kaming sabihin sa iyo ni Liza. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero kailangan kong ipaglaban ang katotohanan. Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Anong ibig mong sabihin, Ton? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nagpalitan kami ng tingin ni Liza at sa wakas ay nagdesisyon akong sabihin ito. Mark, hindi ko alam kung paano magsisimula pero hindi ko alam kung paano nangyari. Pero nagbuntis ko si Liza. Tahimik, walang imik. Tila huminto ang mundo sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam ang magiging reaksyon niya, pero alam kong hindi ito magiging madali. Nang wika na siya, ang boses niya ay puno ng sakit at galit. Paano mo nagawa ito? Akala ko ba kaibigan kita? Bakit mo kami pinagkanulo? Hindi ko alam ang isasagot ko. Walang sapat na salita para ipaliwanag ang nangyari. Walang sapat na dahilan para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Mark, hindi ko sinasadya. Mahal kita bilang kaibigan. At alam kong mali ito. Sagot ko, halos nagmamakaawa. Tumayo siya, puno ng galit. Hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin ngayon. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapatawad. Habang naglalakad siya palayo, iniwan niya kaming dalawa ni Liza sa isang mundo ng pagkalito at sakit. Ang mga pangyayaring ito ay nagbukas sa akin ng isang bagong tanong. Sino nga ba talaga ako? Paano nagawa ng isang bakla ang hindi inaasahang bagay na ito? Habang nakaupo kami ni Liza sa tahimik na kapehan, bigla niyang iniabot sa akin ng isang papel. Ton, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito kanina. Pero may isa pang bagay. Binuksan ko ang papel at sa gitna nito'y may isang pangalan. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Hindi ikaw ang ama, Ton. Ito ang tunay na ama ng bata. Naguluhan ako sa nakita. Ang pangalan ay pamilyar,
Ngunit hindi ko inaasahan ang twist na ito. Sa likod ng lahat ng sakit at galit ay may isa pang lihim na kailangan naming harapin. Ang hindi inaasahang pag-usbong ng isang bagong buhay sa loob ni Liza ay nagbigay ng bigat sa aking konsensya at sa pagkakakilanlan ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon, lalo na't hindi ko pa rin lubusang matanggap ang nangyari noong gabing iyon. Nakaupo ako sa isang sulok ng aming paboritong kafe at iniisip kung paano ko sasabihin kay Liza ang katotohanan. Ang bawat tunog ng kape maker at ang ingay ng mga tao sa paligid ay tila nagsusumigaw sa aking kalooban. Pero wala akong lakas para bumangon at harapin ang mundong patuloy na umiikot habang ako'y natigil sa isang sandali ng pagkakamali. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin si Mark, ang kaibigan kong nobyo ni Liza. Isa siya sa mga pinakamalapit kong kaibigan at hindi ko maisip ang sakit na idudulot ng aking kataksilan. Ang ideya na ako ang ama ng batang dinadala ni Liza ay parang isang masamang biro, isang pangyayari na hindi ko kailanman pinangarap o kahit naisip sa pinakamababang antas. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang dumating si Liza. Nakaupo siya sa harap ko at kahit na may bakas ng pagod sa kanyang mukha, hindi maikakaila ang kislap sa kanyang mga mata. "Ton, kailangan natin mag-usap," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtitimpi. Tumango ako, pilit na hinahanap ang mga salitang magpapaliwanag sa lahat ng walang katiyakan. "Oo, kailangan nga natin," sagot ko. Ang aking boses ay halos isang bulong. Habang nagsisimula siyang magsalita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. "Alam ko ang tungkol sa gabing iyon," sabi niya. Diretso ang kanyang tingin sa akin. "Alam ko na lasing tayo pareho, pero alam ko rin na hindi mo sinasadya." Ang kanyang pag-unawa ay parang isang patak ng ulan sa disyerto. Hindi ko inaasahan na tatanggapin niya ito ng ganito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapatawad, naroon pa rin ang hindi maiiwasang tanong. Ano ang gagawin namin ngayon? "Siguro," patuloy niya, "siguro kailangan nating sabihin na lang kay Mark. Hindi ko kayang itago ito sa kanya habang buhay." Tumango ako. Alam kong tama siya. Ngunit paano ko haharapin ang kaibigan kong si Mark? Paano ko haharapin ang katotohanan na ako, isang bakla, ay siyang nagdala ng komplikasyon sa kanilang relasyon? Habang nag-uusap kami ni Lisa, unti-unti kong natutunan ang isang bahagi ng sarili ko na matagal kong itinago. Ang pagkakaroon ng anak ay hindi ko inaasahan at ang ideya na maging ama ay tila isang bagay na hindi ko kakayanin. Ngunit naroon ang katotohanan, ang hindi maiiwasang realidad na hindi ko na mababago. "Ton," sabi ni Liza, "hindi ko alam kung paano natin haharapin ito, pero alam ko na kailangan ko ng tulong mo." Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga salita. Hindi ko alam kung magiging mabuting ama ako o kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito bilang isang bakla. Ngunit alam ko na kailangan kong subukan. Kailangan kong maging matatag para kay Liza at sa batang dinadala niya. Habang patuloy kaming nag-uusap, unti-unti kong nadarama ang pag-asa. Siguro, sa kabila ng pagkakamali, sa kabila ng mga pagsubok, matutunan kong yakapin ang bagong papel na ito sa aking buhay. Ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Mark ang lahat. Sa kabila ng aming pag-uusap, may isang bagay na hindi ko pa rin maalis sa aking isip. Ang posibilidad na hindi ako ang ama ng bata. Bagaman ang mga pangyayari noong gabing iyon ay tila nag-uugnay sa akin bilang ama, may bahagi ng utak ko na nagtataka kung may iba pang pwedeng mangyari. Ngunit paano ko hahanapin ang kasagutan sa tanong na ito? Habang nagpaalam kami ni Liza sa kafe, naramdaman ko ang kakaibang katiyakan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin, pero alam ko na kailangan kong harapin ang aking mga takot.
Sa kabila ng lahat ng ito, kailangan ko ring alamin ang katotohanan. Pagdating ko sa bahay, nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kumuha ng paternity test. Alam kong ito ang tanging paraan para malaman ang buong katotohanan at harapin ang sarili kong identidad sa gitna ng krisis na ito. Ngunit sa aking desisyon, naramdaman ko ang takot at pag-asa na magkasama, isang kombinasyon na hindi ko pa naranasan. Habang inaayos ko ang mga kailangan para sa pagsusuri, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na parang sasabog. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam kong ito ang tamang hakbang. Ang katotohanan ang magbibigay linaw sa lahat ng ito. At sa sandaling iyon, naisip ko ang isang hindi inaasahang tanong. Paano kung hindi ako ang ama? Nang gabing iyon, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, muli kong naramdaman ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati, at tila ang bawat hakbang ay mas hirap kaysa sa dati. Ang mga ilaw ng mga poste ay nagbigay ng kaunting liwanag sa aking landas. Pero hindi nito natanggal ang kadilimang bumabalot sa aking isip. Nang makarating ako sa apartment ko, agad akong bumagsak sa sopa. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari sa nakaraang buwan. Ang pagiging bakla ay hindi kailanman naging isang bagay na ikinahihiya ko. Sa katunayan, ipinagmamalaki ko pa nga ito. Ngunit ang pagkakaroon ng anak sa sinapupunan ni Liza, ang nobya ng aking matalik na kaibigan, ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip na mangyayari. Naalala ko ang gabing iyon, isang gabi ng kasiyahan na nauwi sa isang malubhang pagkakamali. Lasing na lasing kami ni Liza. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit bigla na lang kaming nasa isang sitwasyon na hindi ko na maibabalik. At ngayon, narito ako, nababalisa at naguguluhan sa aking pagkakakilanlan. Kinabukasan, nagpasya akong kausapin si Liza. Kailangan naming harapin ang sitwasyon at alamin kung ano ang susunod naming hakbang. Alam ko na hindi ito magiging madali, pero kailangan naming umaksyon bago pa lumala ang lahat. Nagkita kami sa isang maliit na kafe na madalas naming pinupuntahan noon. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin natin? Tanong ni Liza habang iniikot ang kutsarita sa kanyang kape. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala at pagdududa. Hindi ko rin alam, Liza, sagot ko, habang pinipilit kong hindi ipakita ang aking pagkabalisa. Pero kailangan nating harapin ito. Hindi natin maaring itago ito magpakailanman. Napabuntong hininga si Liza. Alam mo, Ton, ang pinakamahirap sa lahat ng ito ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mark. Mahal na mahal ko siya, pero paano ko ipapaliwanag ang nangyari? Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Si Mark ay matalik kong kaibigan mula pa noong college at puno ng saya at suporta ang aming pagkakaibigan. Si Mark na walang kamalay-malay sa lahat ng ito ay patuloy pa ring nagtitiwala sa amin ni Liza. Ang sakit ng konsensya ay tila isang mabigat na bato na pumipigil sa akin mula sa pagpapatuloy. Siguro kailangan nating magpakatotoo, sabi ko, kahit na alam kong masakit ito. Kung may pagkakataon, dapat nating sabihin sa kanya ang totoo. Hindi natin maaring itago ito sa kanya habang buhay. Tumingin si Liza sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang aking sariling takot at pagkalito. Pareho kaming nahulog sa isang sitwasyon na hindi namin ginusto at pareho naming alam na kailangan naming magdesisyon ng tama. Habang pinag-uusapan namin ang mga susunod na hakbang, biglang nagring ang cellphone ko. Si Mark ang tumatawag. Napalunok ako ng laway at sa isang iglap, parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ang tawag o hindi. Ton, sagutin mo, pabulong na sabi ni Liza. Baka importante.
Nag-aalangan man, sinagot ko ang tawag. Hello Mark. Ton, nandito ako sa labas ng kafe. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Mark mula sa kabilang linya. Nagulat ako. Hindi ko alam na nasa malapit lang pala siya. Agad akong tumayo at lumabas ng kafe, iniwan si Liza sa loob. Paglabas ko, nakita ko si Mark na nakatayo sa gilid ng kalye. May hawak na isang envelope. Ang kanyang muka ay puno ng bahagyang pag-aalala, ngunit may halong excitement. Lumapit ako sa kanya, kinakabahan pero determinado. Ton, may gusto akong ibigay sa'yo. Sabi niya sabay abot sa akin ng envelope. Alam kong may nangyayari sa'yo kamakailan at gusto ko sanang makatulong sa abot ng aking makakaya. Kinuha ko ang envelope at binuksan ito. Laking gulat ko nang makita ang nilalaman nito. Isang ultrasound picture na may nakasulat na pangalan ni Liza. Napatigil ako, tila hindi makapaniwala sa aking nakita. Mark, sambit ko, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Alam ko na, Ton, sabi ni Mark na may ngiti sa kanyang labi. Alam ko na ang lahat. At kahit na hindi ko pa alam ang buong detalye, gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa inyo ni Liza. Hindi ko alam kung paano ako napaiyak sa sandaling iyon. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at pag-aalinlangan, narito si Mark, handang magpatawad at umunawa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. May isa pang lihim na kailangan kong aminin. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. At sa sandaling iyon, sa harap ni Mark, napagtanto ko na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Sa bawat paglipas ng araw, pakiramdam ko'y lalong bumibigat ang pasanin sa aking balikat. Parang walang katapusan ang mga tanong na bumabalot sa isip ko. Paano nangyari iyon? Bakit ko ginawa iyon? At paanong ako ang nagdadalang tao? Sa mga oras na ako'y nag-iisa, tila naririnig ko ang bulong ng konsensya ko. Isang bulong na puno ng guilt at pagkalito. Ako si Ton, isang bakla. Ngunit paano nga ba nangyari ito? Na ako ang nagbuntis kay Liza, ang kasintahan ng kaibigan kong si Marco? Ang gabi ng pagkakamali ay parang isang malabo na alaala. Isang gabing puno ng alak at kawalan ng kontrol. Nagsimula lahat sa isang party na puno ng tawanan, kasiyahan, at sa huli, mga desisyon na hindi ko lubos akalaing mangyayari. Si Marco, ang kaibigan ko mula pa nung pagkabata, ay nauna nang umalis ng gabing iyon. Naiwan kami ni Liza na parehong lasing at tila nawalan ng pakiramdam sa mga nangyayari sa paligid. Ang mga sumunod na pangyayari ay parang isang serye ng mga eksena sa isang pelikulang hindi ko na maalis sa isipan ko. Tuwing tinitingnan ko si Liza, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding guilt. Hindi niya alam ang tungkol sa nangyari noong gabing yon. Hindi niya alam na ako, ang kaibigan ng kanyang nobyo, ang ama ng bata sa kanyang sinapupunan. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko haharapin si Marco? Ang bawat pag-iwas ko sa kanila ay parang isang matinding sugat na hindi maalis-alis. Isang araw, habang nakaupo ako sa isang coffee shop, sinubukan kong kausapin si Liza. Alam kong ito na ang tamang panahon. Palaging may takot sa puso ko, ngunit alam kong kailangan ko na itong harapin. Nagkita kami, at sa kanyang mga matay, nandoon ang katanungan at pag-aalala. Ton, may problema ba? Tanong niya, habang pinagmamasdan ako na tila ba nababasa ang lahat ng kasalanan sa aking mukha. Liza, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula ko. Ramdamang kaba sa dibdib ko. Alam kong mahirap itong paniwalaan, pero kailangan mong malaman ang totoo. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alam kong ang susunod na sasabihin ko ay magbabago sa lahat. Sa isang iglap, parang bumagal ang oras. Lahat ng ingay sa paligid ay nawala. At ang natira na lamang ay ang tibok ng puso ko na parang rumaragasa sa kaba.
Liza, hindi ko alam kung paano nangyari, pero ako ang nagbuntis sa'yo. Kitang-kita ko ang pagkalito sa kanyang muka. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang kanyang mga matay naghanap ng paliwanag, ng katotohanan, ngunit wala akong maibigay, kundi ang mga salita na puno ng pagkalito. Ton, paano? Paano mo nagawa iyon? Tanong niya. Halos hindi makapagsalita, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yon. Paano ko nga ba ipapaliwanag ang isang bagay na ni ako'y hindi lubos na naiintindihan? Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong maging matapat, kahit gaano pa kasakit. Lasing tayo noon, Lisa. Hindi ko alam ang nangyari. Hindi ko ito ginusto. Pero nangyari ito. At hindi ko alam kung paano ko haharapin si Marco. Sabi ko, habang ang mga mata ko'y puno ng luha. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y parang bumagsak ang mundo sa aming dalawa. Wala kaming magawa kundi tanggapin ang katotohanang puno ng pagkakamali at pagkalito. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa ring mahanap ang kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa aming isipan. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, puno ng mga tanong, mga pag-amin, at mga pangakong haharapin ang lahat ng ito ng magkasama. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit alam kong kailangan naming harapin ito. Sa huli, nagpasya akong umalis muna upang makapag-isip-isip. Habang naglalakad ako sa kalye, natanggap ko ang isang tawag mula kay Marco. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa nangyari. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkalito. Ton, alam ko na ang lahat. Paano mo nagawa ito sa akin? Tanong ni Marco. Puno ng sakit at galit ang tinig. Napahinto ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ang aking pagkakamali. Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa ring maayos ang lahat ng ito. Sa dulo ng lahat, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ni Marco. Ngunit sa pagkakataong iyon, may isang hindi inaasahang twist. Habang nagsasalita siya, nagpakita si Liza ng isang dokumento na naglalaman ng resulta ng isang pagsusuri, isang resulta na magbabago sa lahat. Ton, hindi ikaw ang ama, sabi ni Liza. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero may ibang lalaki. Sa mga sandaling iyon, parang bumalik ang tibok ng puso ko sa normal. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, ngunit alam kong may pag-asa pa ring mahanap ang kasagutan sa lahat ng ito. Sa kabila ng lahat, nagkaroon kami ng pagkakataon na harapin ang katotohanan, isang katotohanang puno ng pagkakamali. Ngunit may pag-asa pa ring maayos ang lahat. Nang bumukas ang pinto ng silid, dumiretso ang tingin ko kay Liza. Nakaupo siya sa gilid ng kama, abala sa pagsasalansan ng mga damit na ilalagay sa maleta. Parang may mabigat na dumadagundong sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa pagdududa na unti-unti nang lumalamon sa akin. Ton, may kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Liza habang dahan-dahang iniayos ang isang blusa. Hindi siya tumingin sa akin, bagkus ay patuloy na nag-aayos na parang wala siyang balak na huminto. Ang tono ng kaniyang boses ay seryoso, ngunit may halong pag-aalinlangan. Tumango ako, kahit hindi pa niya ako tinitignan. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, pero ang distansya sa pagitan namin ay tila isang bangin na hindi ko basta-basta matatawid. Alam mo, Ton, matagal na kitang kilala. At sa mga panahong yon, hindi ko naisip na darating tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, sa wakas ay tumingin na siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon na pilit niyang kinukubli. Alam kong may nangyari sa ating dalawa noong gabing yon.
Pero hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin kay Marco. Si Marco, ang kaibigan ko, ang nobyo ni Liza, ang lalaking nagtitiwala sa akin ng higit pa sa sino man. Parang biglang bumagsak sa akin ang langit at lupa sa narinig ko. Alam kong may nangyari sa amin ni Liza nung gabing yon. Isang gabing puno ng alak, ng tawanan, ng sayawan, at ng mga desisyon na ngayon ko pinagsisisihan. Liza, hindi ko rin alam kung bakit nangyari iyon. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin si Marco. Mahal kita bilang kaibigan, pero mahal ko rin si Marco. Sagot ko, habang pilit kong ibinabalik ang mga alaala ng gabing iyon. Ang bawat sandali ay parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa isip ko. Ngunit bago ko pa man masabi ang susunod na sasabihin, kumatok si Marco sa pintuan. Napatigil kami sa pag-uusap. Parang lahat ng ingay sa mundo ay biglang nawala, maliban sa tibok ng aking puso na parang tambol na walang tigil sa pagtugtog. Ton, Liza, nandyan ba kayo? Tanong ni Marco habang dahan-dahang bumubukas ang pinto. Nakangiti siya, walang kamalay-malay sa sitwasyong kinasasangkutan namin. May dala akong food. Baka gusto niyong kumain muna bago kayo mag-empake. Tumayo si Liza, ngumiti kay Marco, at nagsimulang maglakad papunta sa kanya. Ako naman ay naiwan sa kama. Pilit iniisip kung paano ko aayusin ang gusot na ito. Naisip ko, baka ito na ang tamang oras para aminin ang lahat. Pero may bahagi ng puso ko na natatakot sa magiging reaksyon niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Paano kung ang nangyari sa amin ni Liza ay may mas malalim na kahulugan? Paano kung ang gabing iyon ay hindi lang isang pagkakamali, kundi isang bagay na hindi ko inaasahan? At sa gitna ng pag-iisip, may naalala akong sinabi ni Liza bago siya tuluyang lumapit kay Marco. Ton, baka hindi lang ito ang dapat nating pag-usapan. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, pero nararamdaman ko na ang mga senyales. Hindi ko pa nasasabi kay Marco, pero kailangan mo itong malaman. Ang mga salitang iyon ay parang isang misteryosong piraso ng puzzle na hindi ko mabuo. Ano ang ibig sabihin ni Liza? Ano ang senyales na sinasabi niya? At bakit ako ang una niyang pinagsabihan tungkol dito? Habang nagdidilim ang langit sa labas, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon na unti-unting lumulunod sa akin. Napatingin ako kay Marco na abala sa pag-aayos ng pagkain. Puno ng saya ang mukha niya. Walang kamalay-malay sa alingawngaw ng gulo sa likod ng ngiti ni Liza. At doon, sa gitna ng katahimikan, may isang bagay akong natanto. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyari noong gabing iyon. May mas malalim pang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. At ang twist na ito ay hindi ko pa lubusang maunawaan. Habang naglalakad si Liza pabalik sa akin, may tumatakbo sa isip ko, isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Kung ano man ang senyales na nararamdaman ni Liza, ako ang kailangan niyang kasama sa pagharap nito. Kami ang kailangan niyang kasama sa pagsubok na ito. At sa wakas, nang makaupo na si Liza sa tabi ko, may ibinulong siya sa akin na nagpabago sa lahat. Ton, hindi lang tayo ang nagkamali. Hindi ko pa nasasabi kay Marco, pero hindi lang siya ang ama ng dinadala ko. Biglang bumagal ang oras. Lahat ay tila nag-freeze sa lugar. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan. At ang cliffhanger na ito ay hindi ko alam kung paano ko haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang desisyon ko ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa akin. Sa bawat hakbang na gagawin ko, alam kong may malaking pagbabago ang naghihintay. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong ito. Parang lahat ng desisyon ko sa buhay, bawat maling hakbang, ay nagtulak sa akin sa isang bangin na hindi ko mapigilan ang pagbulusok.
Sa bawat araw na lumilipas, ang bigat ng ginagawa ko kay Carl at kay Liza ay tila binabagsak ang bawat hininga ko. Pero paano ko sasabihin sa kanila ang totoo? Paano ko sisirain ang mga buhay nila gamit ang katotohanan na ako mismo ang nagbuntis sa nobya ng kaibigan ko? Sa bawat pagkakataon na nakikita ko si Carl, wala siyang kaalam-alam. Nakikipagbiruan siya sa akin, tinatawag pa rin akong best bud, habang si Liza, na minsan ay lumalapit sa akin, ay nagkukunwaring normal ang lahat. Pero alam ko ang totoo. Alam ko ang lihim na tinatago namin pareho. At nararamdaman ko na hindi kami magtatagal sa ganitong sitwasyon. Isang gabi, tinawagan ako ni Carl para mag-inuman sa bahay nila. Pare, may good news ako. Sabi niya, parang excited na excited. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero pumayag na rin ako. Ayoko ng pilit na umiwas dahil baka makahalata siya. Pagdating ko sa bahay nila, sinalubong ako ni Carl ng ngiti na parang bata. Ton, guess what? Tanong niya, puno ng enerhiya. Magiging daddy na ako. Positive ang pregnancy test ni Liza. Parang umikot ang mundo ko. Ang mga salitang iyon ay parang natamaan ako ng kidlat. Magiging daddy siya? Pero paano? Ako ang ama ng dinadala ni Liza, hindi siya. Pero sa harap niya, napilit kong ngumiti. Talaga bro, congrats. Magiging tatay ka na. Pilit kong kinontrol ang panginginig ng kamay ko habang iniabot ang beer na inabot niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Ang pagkukunyari ay parang asido na unti-unting sumusunog sa loob ko. Pagkatapos ng ilang bote ng beer, naging mas emosyonal si Carl. Pare, alam mo sobrang saya ko. Matagal ko nang gustong magkapamilya. At si Liza. Alam mo naman, mahal na mahal ko siya. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Halos gusto kong tumakbo palabas ng bahay nila. Ang bawat salitang binibitawan niya ay parang dagok sa konsensya ko. Pero nanatili ako, pilit na nilulunok ang sakit. Sa sulok ng mata ko, nakita ko si Liza na nakatayo sa pintuan ng kusina. Tahimik siyang nakikinig, pero ang tingin niya sa akin ay puno ng kaba. Alam kong pareho kaming natatakot sa kung ano ang kahihinatnan ng sitwasyong ito. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko mapigilan ang pag-iisip. Paano ko nagawa ito? Paano ko haharapin ang katotohanan? Ang mas malala, paano kung malaman ni Carl ang totoo? Sisirain ito, hindi lang ang pagkakaibigan namin, kundi pati ang buhay niya. Isang linggo ang lumipas at tumawag si Liza sa akin. Ton, kailangan nating mag-usap, sabi niya, halatang nag-aalala. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop para hindi kami mahalata. Anong gagawin natin? Tanong niya agad. Halos nanginginig ang boses niya. Hindi ko kayang itago ito ng matagal. Sa tingin mo ba kaya ko? Sagot ko, halos pabulong. Pero kung sasabihin natin kay Carl, sisirain natin siya. Hindi ko kayang gawin yun sa kanya. Tahimik si Liza. Tila nag-iisip ng susunod na hakbang. Pero hindi magtatagal. Malalaman din niya. Paano kung magka-baby na? Paano kung hindi niya makita ang sarili niya sa anak natin? Hindi ba siya magtataka? Kinabahan ako sa sinabi niya. Totoo ang sinasabi niya. Hindi magtatagal. Lalabas ang katotohanan. Pero paano kung may paraan para maitago ito? Paano kung may paraan para hindi na niya malaman? Inabot ko ang kamay ni Liza. Pilit na kinakalma siya. Ayusin natin ito, Liza. Pero hindi ngayon. Kailangan nating maghintay ng tamang panahon. Tumango siya. Pero halata ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Pag-uwi ko, natutunan kong magpanggap ng mas mahusay. Pero hindi iyon nagtagal. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto, biglang may tumawag sa akin. Hindi ko inaasahan ang pangalan na lumabas sa screen ng phone ko, si Carl. Ton, sabi niya, at halatang may galit sa boses niya.
Kailangan nating mag-usap. Alam ko na ang totoo. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero ang bigat ng salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa loob ko. Tumayo ang mga balahibo ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Anong alam mo, Carl? Tanong ko, pilit na nilalabanan ng takot. Ano ang alam ko? Ulit niya. Puno ng poot. Alam kong hindi ako ang ama ng anak ni Lisa. At alam ko rin kung sino. Biglang bumagsak ang telepono mula sa kamay ko. Nasa loob ako ng kwarto, nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa pader, na tila wala namang sagot sa mga tanong ko. Ang bigat ng mundo ay nasa mga balikat ko at ang tahimik na hangin sa kwarto ay parang bumubulong ng mga alaala na pilit kong nilalabanan. Napabuntong hininga ako, pero kahit gaano kalalim ang paghinga, parang hindi mawawala ang bigat sa dibdib ko. Si Liza. Si Liza na nobya ni Marco, ang matalik kong kaibigan. Si Liza na nasa kabilang kwarto, may bitbit na lihim na ako lang ang nakakaalam. Ako, si Ton, ang bakla niyang kaibigan na nagnakaw ng sandaling hindi ko dapat ninakaw. Lahat ito nagsimula sa isang gabi ng pagkalasing. Isang gabi na akala ko'y isa lang sa mga karaniwang inuman namin ni Marco. Malapit kami sa isa't isa at palagi niyang sinasabi na ako ang pinakatiwalaang tao sa buhay niya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang sirain ang tiwalang iyon. Nang dumating si Liza nung gabing iyon, nakashort siya na maikli at may suot na oversized na hoodie. Tumawa siya habang binati kami at sinabing masyado kaming lasing. Pinagsabihan niya si Marco, pero gaya ng dati, hindi siya pinansin nito. Nagpaalam si Marco na pupunta sa convenience store para bumili pa ng alak. Naiwan kaming dalawa ni Liza sa sala. Ton, siguro dapat ikaw na lang ang magturo sa kanya kung paano mag-moderate ng pag-inom. Biro niya, sabay kindat sa akin. Napangiti ako, pero ramdam ko ang tensyon sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero sa mga mata niya, may kakaibang init. O baka imahinasyon ko lang yon dahil lasing na rin ako. Hindi ko na siya kayang turuan, Liza. Matigas ang ulo ni Marco. Alam mo naman yan, sagot ko. Sabay inom ulit ng alak. Tumawa siya. Pero pagkatapos ng tawanan, bigla kaming natahimik. Tahimik na tila may nakatagong usapan na hindi sinasabi. Hindi ko na alam ang eksaktong nangyari pagkatapos. Parang kabisado ko na ang bawat detalye, pero pilit kong binubura. Ang init ng alak sa katawan ko, ang lapit ni Liza sa akin. Ang amoy ng kaniyang pabango. Lahat iyon naging bahagi ng gabing hindi ko inaasahan. Ang susunod na mga saglit ay parang kabaliwan. Hindi ko na maalala kung sino ang unang lumapit, kung sino ang unang humawak. Pero ang alam ko, nagising akong magulo ang kama at magulo ang isip ko. Si Liza ay natutulog sa tabi ko at ang mukha niya ay payapa. Parang walang nangyari. Pero alam kong may nangyari. Alam kong may kasalanan ako. Pagkatapos ng gabing iyon, iniwasan ko si Liza. Iniwasan ko rin si Marco. Pero mahirap umiwas sa dalawang taong halos araw-araw kong nakakasama. Sinubukan kong bumalik sa normal, kahit pa sa loob-loob ko ay alam kong wala nang normal sa aming tatlo. Isang buwan ang lumipas at napansin kong hindi na lumalabas si Lisa. Naging tahimik siya sa mga inuman at kahit si Marco ay nagtataka na rin. Sa huli, siya mismo ang nagtanong sa akin. Ton, napapansin mo ba si Liza? Parang may tinatago siya sabi ni Marco habang nagbubukas ng beer. Baka stress lang sa trabaho, sagot ko. Pilit na iniiwas ang usapan. Pero alam kong mali ang sagot ko. Alam kong may mas malalim na dahilan. At iyon ang dahilan na hindi ko kayang sabihin. Isang gabi, tumawag si Liza. Hindi ko inaasahang tatawag siya dahil simula nung gabing iyon, hindi kami nag-usap ng masinsinan. Nang sagutin ko ang tawag,
Hindi ko maintindihan kung bakit nanginginig ang boses niya. Ton, kailangan kong kausapin ka. Hindi ko na kayang itago, sabi niya. Halos pabulong. Ramdam ko ang kaba sa boses niya at parang may kung anong bumagsak sa puso ko. Liza, ano ba to? Naguguluhan ako, sagot ko. Kahit alam kong may ideya na ako kung ano ang sasabihin niya. Buntis ako. Sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako hihinga, kung paano ako kikilos. Pero ang susunod niyang sinabi ang mas nagpayanig sa akin. Ton, ikaw ang ama. Halos mabitawan ko ang telepono. Ang utak ko ay parang nagka-crash. Hindi kayang iproseso ang mga salitang narinig ko. Paano niya nasabing ako ang ama? Paano ko haharapin si Marco? Paano ko haharapin ang sarili ko? Hindi mo pwedeng sabihin kay Marco. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Pero kailangan mong tulungan ako. Dugtong niya. Halos umiiyak na. Gusto kong magsalita, pero wala akong masabi. Gusto kong magtanong, pero parang lahat ng tanong ay mali. Sa halip tumahimik ako, naghintay ng sagot na hindi ko alam kung saan manggagaling. Ton, mahal mo ba ako? Ang tanong na yon ang pinakamalaking twist. Hindi ko alam kung ano ang sagot. Mahal ko ba siya? Bakit ko siya mahal? Paano ko magagawang mahalin ang nobya ng matalik kong kaibigan? At bakit parang may bahagi ng puso ko na sinasabing totoo ang tanong niya? Sa sandaling iyon, narinig kong bumukas ang pinto ng apartment. Si Marco. Dali-dali kong tinapos ang tawag, pero ang mukha ko ay halata pa rin ng gulat. Tol, okay ka lang? Tanong ni Marco habang naglalakad papunta sa sala. Hindi ko alam kung paano sumagot. Hindi ko alam kung paano itago ang sikreto. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko kayang takasan ang katotohanan. At sa likod ng isip ko, isang tanong ang paulit-ulit. Ano na ang mangyayari sa amin? Nagising ako na tila may mabigat na ulap sa aking isipan. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay tila mga pira-pirasong larawan na nagkakalat sa aking utak. Mga imahe ng tawanan, alak, at hindi maipaliwanag na init ng katawan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang umagang ito. Ang tanging alam ko ay kailangan kong makausap si Liza. Habang hinihintay ko siya sa isang tahimik na sulok ng aming paboritong kafe, hindi ko mapigilang maglaro sa aking isipan ang mga posibleng senaryo. Paano kung totoo nga ang mga bintang sa akin? Paano ko haharapin ang katotohanang ako ang ama ng batang dinadala ni Lisa? At higit sa lahat, paano ko haharapin si Mark, ang kaibigan kong nagturing sa akin na parang pamilya? Maya-maya pa'y dumating si Liza, bakas ang kaba at pagod sa kanyang muka. Umupo siya sa harap ko, tila nag-aalangan. Ton, bungad niya. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Tumango ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Liza, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ni hindi ko matandaan ang lahat ng nangyari. Sabi ko, sinisikap na maging matapat. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam kong hindi ito madali para sa ating dalawa. Pero kailangan nating malaman ang totoo. Alam kong may nangyari sa atin at kailangan nating harapin iyon. Napatingin ako sa mga mata niya, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Pero paano? Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, Liza. Alam mong hindi ito ang ako. Sagot ko. Ramdam ang hapdi ng pagkalito sa loob ko. Alam ko, Ton. Alam kong hindi mo intensyon ito. Pareho tayong lasing. Pero hindi natin maitatanggi ang posibilidad. Sagot niya. May bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Umaasang makahanap ng kahit kaunting kasiguraduhan sa gitna ng kaguluhan. Liza, handa akong harapin ang anumang resulta. Kung ako nga ang ama, pananagutan ko ito. Pero kailangan ko ng oras para maintindihan ng lahat. Tumango si Liza.
tila nahahabag sa sitwasyon naming dalawa. Salamat, Ton. Pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Napakunot ang noo ko sa kanyang sinabi. Ano yon? Si Mark, nagdududa na siya. May nararamdaman na siyang kakaiba sa sitwasyon natin. At hindi ko alam kung paano ko siya haharapin kapag nalaman niya ang totoo. Sabi niya, ang takot ay bakas sa kanyang tinig. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang posibilidad na malaman ni Mark ang tungkol dito ay isang bagay na hindi ko pa naisip. Ang pagkakaibigan namin ay tila nakabitin sa manipis na sinulid ng katotohanan at isang maling hakbang lamang ay maaaring tuluyang mapatid ito. Ton, biglang pagsingit ni Lisa, may sinabi siya sa akin kagabi bago siya umalis. Sabi niya, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Halos hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga salitang iyon. Ano ang nakita niya? Tanong ko, pilit na inuunawa ang posibleng ibig sabihin ni Mark. May nakita siyang test kit sa kwarto mo at iniisip niya kung para kanino iyon. Sagot ni Liza. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabalisa. Parang biglang bumaligtad ang mundo ko. Hindi ko maalala kung paano o kailan napunta sa akin ang test kit na yon. Ang tanging malinaw sa akin ay kailangan kong malaman ang katotohanan bago pa man ito tuluyang maging sanhi ng pagkawasak ng lahat ng mahalaga sa akin. Sa puntong iyon, napagtanto kong wala na akong ibang pagpipilian, kundi ang harapin si Mark. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nakita niya at kung paano ko maipapaliwanag ang lahat sa kanya nang hindi nauuwi sa trahedya ang aming pagkakaibigan. Habang palabas kami ni Liza ng kafe, isang text message ang natanggap ko mula kay Mark. Ton, kailangan nating mag-usap. Alam kong may itinatago ka sa akin. Nanginig ang kamay ko habang binabasa ang mensahe. Ang takot at pagkabalisa ay tila mga anino na patuloy na sumusunod sa akin. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko ito matatakasan. Kailangan kong harapin ang katotohanan, gaano man kasakit at kagulo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bahagi ng aking pagkatao ang hindi mapakali. Isang bahagi na nagtatanong, paano kung may mas malalim pang lihim na hindi ko pa natutuklasan? Isang lihim na may kakayahang baguhin, hindi lamang ang buhay ko, kundi pati na rin ang buhay ni Liza at Mark. At sa pag-alis namin ni Lisa, alam kong ang susunod na hakbang ay maaaring ang pinakamabigat sa lahat. Ngunit kailangan kong malaman. Kailangan kong harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Ang liwanag ng umagang iyon ay tila walang pakialam sa hugis ng mundong nagkalamat dahil sa isang gabi ng walang muwang na pagkakamali. Nakatitig ako sa kisame ng aking kwarto. Pilit kong sinusubukang maintindihan kung paano ko nagawang ipagkanulo ang tiwala ng aking kaibigan at ang aking sariling pagkatao. Sa bawat paghinga, ramdam kong umuusbong ang bagong takot. Ang takot na hindi ko na muling maibabalik ang dati kong mundo. Ang telepono ko ay umingay, isang tawag mula kay Liza. Pinilit kong kalmahin ang sarili bago sagutin ito. Ton, kailangan nating mag-usap. Sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Oo, Liza. Alam ko. Sagot ko. At sa kabila ng kalmado kong tono. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Nagpasya kaming magkita sa isang cafe na malapit sa kanyang apartment. Isang lugar na pamilyar at komportable para sa aming dalawa. Habang naglalakad ako papunta sa cafe, bumalik sa akin ang mga alaala ng gabing iyon. Isang gabi ng kasiyahan na puno ng tawanan at alak. Ang gabing iyon ay nagsimula bilang isang simpleng selebrasyon ng pagkakaibigan, ngunit natapos ito sa paraan na hindi ko rin inaasahan. Sa likod ng bawat tagay ng alak, unti-unting lumabo ang aming mga hangganan hanggang sa tuluyan itong mawala. Pagdating ko sa cafe, naroroon na si Liza. Nakaupo siya sa isang sulok,
Mukhang balisa habang hinihintay ako. Umupo ako sa harap niya, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ton, hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero kailangan nating malaman kung ano ang susunod na gagawin. Nagkatinginan kami. Kapwa hindi alam kung paano sisimulan ng pag-uusap. Liza, hindi ko rin alam. Hindi ko rin inaasahan itong mangyayari. Pero nandito na tayo. At kailangan nating harapin. Ton, alam kong hindi mo ito ginusto. Alam ko kung gaano mo kamahal si Marco bilang kaibigan. At alam ko rin kung paano ka nakikipaglaban sa sarili mong pagkatao. Pero, hindi ko rin mapigilang isipin kung ano ang mangyayari kapag nalaman niya. Ang pangalan ni Marco ay parang isang suntok sa sikmura. Si Marco, ang kaibigan kong matagal ko nang kilala, ang taong laging nandyan para sa akin. Paano ko sasabihin sa kanya na ako ang nagdulot ng sitwasyong ito? Paano ko aaminin na ako, na laging sinasabi niyang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, ay nagkahiwalay ng hangganan ng pagkakaibigan at pagkakanulo? Liza, hindi ko alam. Pero hindi ko pwedeng itago ito sa kanya habang buhay. Kailangan nating sabihin sa kanya, kahit gaano pa kasakit. Tumango si Liza. Alam niyang tama ako. Pero kakabit ng pag-amin ay ang pagharap sa mga konsekwensya nito. Ton, kung pipiliin nating sabihin kay Marco, kailangan nating maging handa sa mga maaaring mangyari. Hindi natin alam kung paano siya tutugon. Habang nag-uusap kami, tumutunog ang telepono ni Liza. Si Marco ang tumatawag. Napatingin kami sa isa't isa. Alam na ito ang simula ng isang bagong yugto sa aming mga buhay. Liza, sagutin mo. Kailangan natin siyang harapin. Habang kausap ni Lisa si Marco, nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kaibigan kong matagal ko nang kilala. Sa likod ng lahat ng ito, naroon ang tanong na bumabagabag sa akin. Paano ko haharapin ang sarili kong pagkatao? Ang gabing iyon ay hindi lang isang pagkakamali, kundi isang hamon sa kung sino talaga ako. Matapos ang tawag, sinabi ni Liza na gusto ni Marco na makipagkita sa amin. Ton, gusto niyang makausap tayong dalawa ngayong gabi. Tumingin ako sa kanya, ramdam ang kaba at takot sa dibdib ko. Pero alam kong kailangan kong harapin ito. Sige Liza, kailangan nating gawin ito. Pagkatapos naming mag-usap, umuwi ako para maghanda. Habang nag-aayos, hindi ko maiwasang isipin ang mga posibleng mangyari. Paano kung hindi niya matanggap? Paano kung masira ang aming pagkakaibigan? Ngunit sa likod ng mga tanong na ito, naroon ang isang pag-asa na sana, kahit paano, ay makakahanap kami ng paraan para maayos ang lahat. Habang papalapit na ang oras ng pagkikita, naririnig ko ang tibok ng puso ko na parang isang drum na walang tigil sa pag-ugong. Sa kabila ng takot, alam kong ito ang tamang gawin. Kailangan kong harapin si Marco at kailangan kong harapin ang sarili ko. Ngunit bago pa man kami magkita, isang hindi inaasahang mensahe ang dumating. Isang pahayag na hindi ko inaasahan. Ton, may kailangan kang malaman. Hindi lang ito tungkol sa atin. May mas malalim pang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa akin ng misteryo at takot. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang mas malalim pang dahilan? Ngunit bago pa man ako mag-isip ng kung anuman, alam kong ang susunod na pagkikita namin ay magdadala ng mga kasagutan at maaaring mga tanong pa na hindi ko inaasahan. Sa bawat araw na lumilipas, parang palagi akong nasa gilid ng bangin, pilit na iniingatan ang balanse upang hindi tuluyang mahulog. Si Liza ay patuloy na nagiging mas malapit sa akin, hindi sa romantikong paraan, ngunit sa paraang masyadong personal para sa isang sitwasyon na dapat ay simpleng pagkakaibigan lamang. At si Mark, ang kaibigan kong matagal nang nasa tabi ko,
ay nananatili sa kawalang malay tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Hindi ko alam kung paano ko nagagawang tumingin sa mata niya tuwing magkakasama kami. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong magkausap kami ni Liza sa sala habang wala si Mark. Magkaibigan lang kami noon, walang ibang intensyon, kundi ang mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, trabaho, buhay, at mga pangarap. Pero ngayon, ang bawat salita na binibitawan ko ay puno ng tensyon, ng hiya, ng takot na baka mahuli kami. Noong umagang iyon, dumating si Liza sa apartment ko. Wala siyang sinabing dahilan kung bakit, pero mukhang nag-aalala siya. Hindi ko alam kung para sa akin ba ang pag-aalala niya o para sa sitwasyon niya. Tumayo siya sa harap ko, nakasuot ng loose na blusa at jeans. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang tiyan, na ngayon ay bahagyang lumalabas na. Ton, simula niya, ang boses niya ay mahina, halos parang bulong. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito kay Mark. Ibinaba ko ang kape kong hawak. Paano ko siya sasagot? Sabihin ko bang, Liza, may alam ako tungkol sa anak mo. Ako ang ama. Hindi ko magawa. Hindi ko kayang sirain ang mundo ni Mark, lalo na't alam kong mahal na mahal niya si Liza. Bigyan mo pa ng oras, sagot ko na lang. Baka mas madaling sabihin kapag mas handa ka. Tumango siya, pero may halong pag-aalinlangan sa kanyang mata. Ton, may nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Parang may tinatago ka rin sa akin. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Alam kong hindi ko siya pwedeng tingnan ng diretso sa mata. Alam kong hindi ko pwedeng aminin ang lahat. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na iniwasan ng kanyang titig. Hindi ko alam. Pero mula nung gabing yon, noong lasing ka, huminto siya. Parang sinusukat ang bawat salitang sasabihin. May mga bagay akong hindi maintindihan. Parang tumigil ang mundo ko. Lisa ba ang nakakaalala? Alam ba niya ang nangyari nung gabing yon? Liza, lasing tayo nun. Walang dapat pag-isipan tungkol sa nangyari. Mabilis kong sagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko siya mapapaniwala. Ton, alam kong lasing tayo. Pero natatandaan ko ang mga nangyari. Hindi ko lang alam kung paano ko yun iintindihin. Biglang bumigat ang hangin. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumayo. Pero hindi ko magawa. Naroon siya, nakatayo sa harap ko, tila naghihintay ng sagot. Liza, bago pa ako makapagsalita, narinig naming bumukas ang pinto. Si Mark. Oy, nandito pala kayo. Masayang sabi ni Mark habang pumapasok. Hindi niya alam na ilang segundo lang bago siya dumating, parang gumuho na ang mundo ko. Ah, oo. Nag-usap lang kami ni Ton. Mabilis na sagot ni Lisa, pilit na itinatago ang tensyon sa kanyang boses. Lumapit si Mark sa amin, niyakap si Liza at ngumiti sa akin. Ang ngiting iyon, ang tiwala sa akin, iyon ang pinakamasakit. Ton, salamat sa pagiging mabuting kaibigan kay Liza. Alam kong maraming iniisip siya ngayon, lalo na't magiging tatay na ako. Pero alam kong nandyan ka para sa kanya. 3 segundo. 3 segundo akong nanigas sa kinatatayuan ko. 3 segundo akong hindi nakapagsalita. Ah, oo naman Mark. Lagi akong nandito para sa inyo. Sagot ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang itago ang sikretong ito ng matagal. Pag-alis ni Mark upang kumuha ng tubig sa kusina, muling tumingin si Liza sa akin. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, ng pagdududa, ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin. Ton, kailangan na nating pag-usapan ito. Bulong niya. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yon. Pero bago ko pa masabi ang kahit ano, narinig ko ang tunog ng cellphone ni Mark mula sa sala. Napatingin kami ni Liza habang binuksan ni Mark ang kanyang telepono. Uy, may email ako mula sa klinik. Sabi ni Mark,
Ang tono niya ay puno ng excitement. Resulta ng DNA test para sa baby natin. Natigilan kaming dalawa ni Liza. Ang klinik na iyon ang lugar kung saan nagpakuha si Mark ng sample para sa DNA test noong nakaraang linggo. Hindi ko alam na ipapadala pala sa email ang resulta. Tumayo si Mark, hawak ang cellphone at nakangiti pa rin. Pero habang binabasa niya ang email, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mark. Ang boses niya ay biglang bumaba, puno ng pagtataka. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Liza, at muling bumalik ang mata niya sa screen ng cellphone. Ton, bakit hindi tugma ang DNA ko sa bata? Ang tanong na iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Sa isang iglap, alam kong tapos na ang lahat. Nakaharap na ako sa pinakamalaking cliff ng buhay ko. At sa pagkakataong ito, mukhang wala ng paraan para makaiwas. Nasa ilalim ako ng malamlam na ilaw ng kusina. Nakaupo sa harap ng mesa na puno ng mga papel. Sa ibabaw nito, ang ultrasound na kinuha ni Liza noong 1 linggo. Halos hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Parang may bigat ang hangin. At kahit na tahimik ang paligid, parang may ingay na bumubulong sa likod ng utak ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ako si Ton, isang bakla. Walang duda sa sexualidad ko. Hindi ko kailanman ginusto ang mga babae. Hindi ko kailanman nai-imagine ang sarili ko na mag-aasawa ng isa. Pero narito ako ngayon, nakatingin sa patunay na may buhay sa sinapupunan ni Liza. Isang buhay na, ayon sa kanya, ako ang responsable. Paano nangyari ito? Alam ko kung paano, pero hindi ko kayang tanggapin. Bumalik sa akin ang mga alaala ng gabing iyon. Ang gabing lahat ng bagay ay nagkamali. Nagpunta kami sa isang bar. Birthday ni Marco, ang best friend ko, at boyfriend ni Liza. Tulad ng inaasahan, masaya ang gabi, puno ng tawanan at kwentuhan. Nasa tabi ko si Marco, hawak ang isang bote ng beer, habang si Liza naman ay nasa kabilang banda, nakikipag-usap sa ibang kaibigan. Normal na gabi lang iyon. Walang kakaibang nangyayari, walang senyales na may paparating na bagyo. Pero habang lumalalim ang gabi, nagsimula akong makaramdam ng pagkalasing. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang dami ng alak o dahil sa mga nararamdaman kong matagal ko nang itinatago. Alam ko sa sarili ko na mahal ko si Marco, pero kailanman ay hindi ko inamin ito. Alam ko rin na hindi ko pwedeng sirain ang relasyon nila ni Liza, kaya pinili kong manatili sa anino. Pero ang alak, ang mapait na lason na nagdala sa akin sa kasalanan, ay hindi nagbigay ng awa. Hating gabi na nang magsimula ang lahat. Si Marco ay lasing na lasing, halos hindi na makapagsalita, kaya nagpasya si Liza na siya na ang mag-asikaso sa kanya. Nagpaalam sa akin si Liza na ihahatid niya si Marco pauwi, pero nagulat ako nang bumalik siya sa bar, makalipas ang 1 oras. Pagod at mukhang problemado ang mukha niya. Ton, hindi ko na kaya. Naiwan ko si Marco sa bahay. Tulog na siya. Sambit niya habang inuupo ang sarili sa tabi ko. Pero hindi ko alam kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko. Parang nawawala ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Pero sa halip na magtanong, nagpasya akong samahan siya. Nag-order kami ng isa pang round, kahit alam kong lasing na ako. Ang mga usapan namin ay naging mas personal, mas malalim. At bago pa man kami mag-ising sa realidad, pareho na kaming naglalakad pa uwi sa apartment ko. Hindi ko na matandaan ang mga detalye ng nangyari. Ang tanging naaalala ko ay ang init ng kanyang balat, ang halimuyak ng kanyang buhok, at ang pagkalimot sa sarili. Alam kong mali iyon, pero sa sandaling iyon, ang lahat ng inhibisyon ko ay nawala. Ang gabing iyon ang nagdala sa akin sa ngayon, sa realidad na hindi ko kayang tanggapin.
Ton, kailangan mo nang magdesisyon, sabi ni Liza. Mahina ang boses. Nasa sala siya, nakaupo sa sofa, habang hinihintay ang sagot ko. Sa loob ng ilang linggo, naging madalas ang pag-uusap namin. Pero hindi ko pa rin magawang aminin kay Marco ang nangyari. Kailangan ba talaga? Tanong ko. Pilit na iniwas ang tingin sa kanya. Oo, Ton. Hindi na natin pwedeng itago ito. Hindi ko kayang patuloy na magsinungaling kay Marco. Tumingin siya sa akin. At sa mata niya ay naroon ang pakiusap. Ang bigat ng sitwasyong pareho naming pinasok. Pero paano ko sasabihin kay Marco? Paano ko haharapin ang taong pinakamamahal ko? Ang taong hindi ko kailanman ginustong saktan? Naputol ang pag-iisip ko nang biglang tumunog ang telepono. Si Marco ang tumatawag. Nagkatinginan kami ni Lisa. Pareho naming alam na posibleng ito na ang sandali. Sinagot ko ang tawag. Nanginginig ang kamay ko. Marco? Ton, nasaan ka? Tanong niya. Ang boses niya ay parang may lungkot. Kailangan kitang makausap. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses. Tahimik siya saglit, saka nagsalita. Ton, may nalaman ako tungkol kay Liza. At tungkol sa'yo. Halos malaglag ang telepono sa kamay ko. Paano? Sino ang nagsabi? Walang ibang nakakaalam kundi kami ni Lisa. Sinubukan kong magsalita, pero wala akong masabi. Ton, pupuntahan kita ngayon. Dagdag pa niya. Ayokong marinig ito sa telepono. Tumayo si Liza mula sa sofa. Kita sa mukha niya ang kaba. Pareho kaming nagtataka kung paano nalaman ni Marco. Pero bago pa kami makapag-usap, may narinig kaming katok sa pintuan. Tumayo ako, naglakad papunta rito. Pagbukas ko, bumungad si Marco, pero hindi siya mag-isa. Kasama niya ang isang babae. Ang babae ay may hawak na kwintas na pamilyar sa akin, ang kwintas ni Liza. Nanginginig ang boses ng babae nang magsalita. Ton, alam ko kung ano ang nangyari sa inyong dalawa. At sa sandaling yon, alam kong hindi na kami makakaligtas sa katotohanan.